ito yung problem 1 natin for the investment in securities or debt instruments. So, again, or debt security. So, ang gagawin muna natin, so, meron tayong tatlong problem. So, separate yung video natin for the discussion of the concept and then separate din yung video natin for the discussion of the problem. So, ito try natin i-discuss yung mga problems na nabigay ni Sir Prof. Zeus Milan dito sa kanyang Intermediate Accounting 1A. So, ito yung mga sample problems natin. Kung nabasa nyo na siya, very detailed naman siya maglagay ng mga ng computation, kung bakit yun yung computation. So, maganda na mabasa talaga siya na before tayo mag-compute para naiintindihan nyo kung ano yung mga sasabihin natin later. Pero ngayon, kung nahirapan kayo, you can pause the video and you can analyze it by yourself. Ngayon, kung nahirapan kayo, so you can continue with the video naman. So, ang magiging natin atake dito is yung way ng pagsisolve ko ng problem. So, gagamitin din natin yung kanyang way, which is natutunan ko din dun sa libro niya. So, kung paano mag-analyze, kung paano niya parang ilatag yung solution. So, kaya medyo nagigets ko yung explanation ni Sir Milan sa mga libro niya kasi yun nga, very detailed siya. So, itatry lang natin i-recreate siguro, and kung meron akong ibang magiging suggestion or sa way ng pagsasolve ng problem, so kayo na yung bahala on kung gusto nyo siya i-apply. Okay? So, game. Dito, again sa mga investments, hindi sinasabi kung discount or kung premium or kung pareho lang. Okay? So, dito lang, syempre sa illustration ni Sir Milan, nilalagay niya kung discount ba yan or premium. Pero sa mga problems, sa mga board exam or sa exam, sa mga final exam, so normally, hindi sinasabi yon. So, kaya tayo yung mag-check kung may discount ba or premium. So, ngayon, very important na alamin natin kung ano ba yung hinihingi. So, normally, sa mga ganitong problem, yung mga hinihingi is, syempre, parang basic na yung recording sa first day or dun sa January 1, 2000X1. Normally, ang hinihingi dyan, mga magkano yung interest income, magkano yung interest receivable, magkano yung amortized doon sa investment in bonds, so magkano yung value ng investment at this kind of year or at this year. So, kaya very important na malalim yung knowledge mo on your amortization table. So, hindi lang, kaya very important na alam mo siya by heart, dahil yung investment or yung amortization table does not apply lang sa notes receivable, sa notes payable. It can also be applied sa ganitong kinds of investment or bonds, o investment in bonds. So, game. Okay. So, syempre, very basic. Alamin muna natin kung ano yung mga required. So, required, wala tayong nakalagay. So, generally, mag-create tayo ng amortization table and of course, yung journal entries niya. So, assuming na yun ang ating required, so alamin naman natin yung mga given. So, very important sa mga given na i-note mo na siya sa problem pa lang. So, as much as possible, kapag ganitong problem, you have to really parang mag-doodle ka na dyan sa problem. Like this one. Ano ba yung 1 million? Sabi niya face amount. Ma'am, nakalagay na mismo dyan yung face amount. Ba't kailangan mo pa isulat? Para makita ko agad. Kasi bakit? Ang nagiging problem kasi ng mga estudyante, syempre, nahihirapan sila to a certain problem. Ngayon, 10 minutes na, nag-analyze ka na, tapos nag-gets mo na, teka lang, hindi ko pala to kaya. So, mag-jump ka to other problem, which is also correct din. Kasi syempre, hindi ka pwedeng matenga sa isang problem kung hindi mo naman alam kung paano gawin. So, kaya, mangyari dyan, babalikan mo siya. So, pag binalikan mo siya at wala kang ka-note, kahit isa or may nilalagay ka man lang na initial analysis mo, babasahin mo ulit siya. Magre-reanalyze ka na naman. Kung naglagay ka na ng initial analysis mo. So, at least, magkakaroon ka ng magandang presentation later. Kung di man maganda yung presentation mo, at least nagigets mo lang siya. Important na rin yun. So, this 10%, since siya ay related doon sa face amount, ito yung ating nominal rate. So, lagay mo na lang dyan. Ngayon, kung ayaw mo ilagay yung buo, NR, nominal rate, okay, bahala ka na dyan. Okay? Next natin, yung 951,963. So, ito yung mismong value niya. Normally, ang ginagawa dyan, nagpapa-compute pa ng present value. So, yung sa atin, hindi na. Okay? Hindi niya pinakompute yung mismong present value niya. Okay? So, kaya, ito yung ating acquisition cost nung item.
At yung 12% natin, ito naman yung yield rate. Okay? So, kung principal is due on 20x4, ilang years siya? So, ilang years to? So, 20x2, 20x3, 20x4. So, siya ay 3 years. Lagay mo na rin dyan. So, maganda dito, since ang dami mo ng notes, gets mo na kung paano. O kaya, pwede naman ang gawin mo, acquisition cost. Yung parang nililist mo yung given, okay lang din naman yun. Pero sa akin ganito, para medyo, hindi ko na isusulat, nandun na siya. Para hindi, kasi normally pag sinusulat ko, baka dun pa ako magkamali na mali yung mahugot kong given. Okay? Game. So, anong gagawin natin? So, yung acquisition cost or yung face amount natin, ano yung face amount natin? Which is 1 million. Okay? Tapos, of course, yung ating acquisition cost, lalagay ko na dun sa dulo. So, 951,963. So, kaya yung para makuha ko yung 951,963, nag-minus siya ng 48,037. Okay? So, dahil nag-minus siya, ito yung ating discount. Okay? So, yun. So, kaya mapapansin nyo, 12% ang yield rate, mas mataas siya sa nominal rate. So, kaya nagkakaroon ka ng discount. Okay? So, yun yung nasa concept. So, tatry natin alamin paano ba siya talaga i-analyze. So, muna tayo, insert tayo ng table. Okay, 5x5. At ito na yung table natin, which is kaso hindi maganda. So, wait lang, ayoko na niya. Okay, so, gawa na lang tayo dito. So, meron tayong date received, date. Tapos, yung ating interest receivable. Tapos, yung ating interest income. Tapos, yung ating amortization. At saka yung ating present value. So, ito yung value niya at ito yung value ng mismong investment. Okay? So, lalagay ko lang ng ganyan. Okay, wait lang. Pili lang ako ng line. Ng straight line para hindi ako mahirapan. Okay? So, habang nagdi-drawing ako, so pwede naman kayo mag-analyze ng nyo. Nito. Okay, so, nyo na. Analyze nyo na yung first part, yung sa January 1. Okay? So, game, sa January 1, ang gagawin natin is analyze natin ano ba nangyari ng January 1. Diba nag-acquire siya? So, ano ba yung in-acquire niya? Investment in bonds. Ngayon, ano bang kasama ng investment in bonds pag nag-acquire? Siyempre, lahat ng acquisition, ang laging kasama niya na yan, no? Laging kasama niya na ay cash. Okay? So, anong itsura ng ating January 1? 20x1 na journal entry. So, dahil kapag nag-acquire ka, so laging titingnan mo, kasi pag gumagawa kasi ako ng journal entry, sa isang account na ako nagpo-focus. Dahil, pasusunurin ko na lang yung isa. Kasi pagka pinaglalaban ko sa dalawa, lalo ako nalilito. So, mas maganda, sa isa ka na lang mag-focus. Pag sure ka na, pasunurin mo na lang yung isang account. So, kaya dito, pagka nagkakaroon ng acquisition, purchase, so laging may cash, normally. So, kaya kapag may cash-based siya, or cash basis siya, so alam ko na. So, dahil pag nagpo-purchase ka or nag-acquire ka, naglalabas ka ng cash, so yung cash mo nasa credit. So, which is 951,963. Tapos, syempre, yung nasa taas, ano bang kapalit nito? So, nakalagay na dyan, classified as bonds. So, investment in bonds. At amortized cost. Magkano? So, 951,963. Tapos sabihin mo, ma'am, di ba ano yan? 1 million, 1 million. Kasi, cash ay 951,963. Tapos, investment in bonds ko at AC, 1 million. Tapos, discount on investment on bonds is 48,037. Hindi. Kasi, kaya mo nga i-amortize. Dahil yung investment in bonds mo
ang valuation niyan yung cash-based. Hindi siya yung face amount ang valuation niyan. Yung face amount, magkakaroon pa lang siya ng ganyang valuation kailan? Kapag naging due na siya. Pero right now, yung value nung bonds mo ay same lang nung cash mo. Kasi nga, di ba, ang goal, ano ba yung sabi ng cash? Or parang ano ba yung sinabi din ng mga kahit anong asset? Di ba, kaya ka nga nagkakaroon ng discount sa inventory, kaya ka nga nagkakaroon ng revaluation sa inventory, nagkakaroon ka ng net method sa inventory because the inventory, ang sabi ng asset or rule ng asset, kailangan i-recognize ang lahat ng asset sa cash equivalent niya. So, ibig sabihin kung ngayon mo siya mabibili or ano yung valuation niya pag binayaran mo siya ng cash at this point. Okay? So, kaya, yun ang valuation ng investment in bonds. Huwag kang huwag kang mag-over-analyze na, ma'am, ito po, ang tama po dyan ay yung 1 million, tapos 951,963, tapos yung 48,037, tapos sasabihin mo pa na, ma'am, kasi di ba, pagka-discount, yung parang sa purchase discount, nasa baba po yung discount. Hindi nga, kasi nga yung valuation nga ng mismong asset mo ay ay cash equivalent at this date. So, wala kang i-value dyan na discount. Okay? So, kaya balik tayo dito. So, ang mangyari dyan, yung discount mo, magre-reappear siya dito sa amortization table. Kumbaga, parang yung total ng amortization table or yung amortization area mo, yun yung discount. Para ibabalik natin siya every time. So, ganun siya. Okay, date natin, January 1, 20x1. Interest receivable, wala. So, present value niya right now is 951,963. Okay, so 11, 20x2. Okay, so ito na. So, dito sa 1120x2, of course, may interest receivable ka na. So, yung receivable mo, syempre, ikaw yung buyer nitong investment in So, titingnan mo yung face to face. Parang ganun. Face, nominal. So, ano ba yung face amount? 1 million. Ano ba yung nominal rate? 10%. So, kaya i-consider mo dyan ay 100,000. Okay, laging ganun, ha? So, face. Nominal to nominal. Apple to apple. So, kung halimbawa sa face amount, yun yung pang nominal rate kasi yun nasa face nga nung mismong investment in bonds. Tapos, yung interest income, of course, dun sa mismong value ng investment in bonds at saka yung yield rate. So, ano ba yun? So, 951,963 times 12%. Ito, baka hindi pa nakuha. 1 million, lalagyan ko na. 1 million times 10%. Okay? So, yan. 951,963 times 12%. So, ano ang sagot? So, ang sagot ay, calculate nyo na. Ako ay magkakalculate dito sa 951,963 times 0.12 equals. Okay, ang sagot natin ay 114,236. Okay? So, ano mangyari dyan? Yung 14, yan yung difference. So, yan yung magiging, parang discount. Diba ito? Papaakyatin mo kasi to eh. Paano papaakyatin? Kasi nga, di ba yung yung value niya ngayon yan. Pero syempre, dahil every year, nagre-revalue siya ng sarili niya. So, through yung amortization. So, yung parang discount mo, di ba itong discount mo 14, para mo siyang chinap-chop sa 3 years. Pero hindi siya divided by 3 simply. Simple not divided by 3, hindi. Kasi nga naka-base to sa effective interest rate method. So, yung amortization table. So, kung ano yung lalabas mo dito sa amortization, yun lang ang pwede mong idagdag dito sa 951,963. So, paano siya? So, 951,963 plus 14,236. Okay? 966,199. So, ma'am, paano pag premium? Di ima-minus mo. Kasi nga, ibabawasan mo naman yun. Kasi nga, yung premium, chachap-chapin mo naman din siya ulit. So, ganun din lahat ng amortization table. China-chap-chap siya. Pero, hindi nga lang pwedeng divided by 3 or divided by 5. Kailangan nga naka-base sa interest rate or effective interest rate method. Okay? So, game. 1120x3. So, ito, dahil yung face amount mo ba'y nagbabago? Hindi. Yung nominal rate mo ba'y nagbabago?
Hindi rin. So, yung 1 million times 10%, yun pa rin ang gagamitin mo. Kaya may 100,000 ka ulit dito. Ma'am, paano naman dito sa interest income? Di ba nga, yung present value. Ano na bang present value ng amortization mo? Or nung mismong investment mo? So, 966. So, kaya hindi na siya 96951,963. So, iba na siya. Ano na siya? Papalitan mo na to, syempre, ng bagong value. Kasi yun na yung dapat mong i-times dun sa 12%. Okay? So, ano ng value niya ngayon? So, yung value niya ngayon ay yung 966,199. Okay, so, computing ko lang dito. 966,199 times 0.12. 115,944. Di syempre may difference na naman yan. So, yun ulit yung amortization. Tapos, anong gagawin mo? Ipa-plus mo na naman siya saan? Dito. Kay 966,199. Okay? So, 966,199 plus 15,944. 998,2,143. Okay? So, yan yung ating present value. Tapos, yung 11x4, okay, nagbabago ba ang interest receivable? So, nagigets mo na yung pattern. So, dahil hindi nagbabago yung face amount, hindi na nagbabago yung nominal rate, so same lang siya, 100,000. Tapos, anong gagawin mo? Itong interest income, nagigets mo na talaga yung pattern, di ba? So, ita-times mo ba siya ng 966,199? Hindi. Saan mo siya ita-times? Dun sa bago mong computed na value, which is, ano ba yung bago mong na-compute na value ng investment in bonds? So, 982,143. Okay? So, ano magiging sagot? O, di ko compute natin. 982,143 times 0.12. Okay, sagot ay, so 117,857. So, ano yung kulang? 17,857. Okay, so kaya magiging sagot ay 982,143 plus 17,857. So, 1 million. So, nakikita nyo, so, ang ginagawa niya, parang darating yung time na magiging yung present value ng ating investment in bonds will become 1 million. Ganun din sa sa premium. Babalik din siya ulit. So, kung mataas siya, halimbawa, kunwari, sa premium naman, 1,153 yung na-compute mong initial value. So, pabababain mo naman siya. Babawasan mo siya ng babawasan hanggang sa 1 million. Basta, ang goal mo sa pinakahuling taon ng kanyang due or ng kanyang lifetime ay magiging babalik siya dun sa face amount niya. Okay? So, kaya yung amortization, yun lang yung pang-adjust mo para makarating siya dun sa face amount niya. Okay? Kaya yung interest income will be based dun sa yield rate tsaka dun sa ma'am, paano pag hindi So, titingnan natin sa ibang example. Pero right now, yan yung yan yung sa discount. Pero again, ganun din ang gamitin yung concept sa pag-asikaso or pag-solve ng premium. So, pagkatapos yung matutunan tong video na to, try to solve yung premium na sunod. Tapos, ganong kind of mindset na, balancing figure pala yung pang-adjust pala yung amortization. Basta same na same ang gawin nyo in analysis. So, makakarating kayo sa answer. Tapos, paano siya i-journal entry? So, journal entry natin, Okay. Journalize natin yung entry. So, paano ba siya i-analyze? So, di ba, syempre, natapos na tayo dun sa 1,1. Punta na tayo dun sa 1,120x2. Okay. Di ba may interest receivable tayo, tapos meron tayong interest income, and then may amortization. So, paano siya? Di ba yung interest receivable, utang? So, tumaas ba yung utang mo? Oo. So, ano yan? Debit or credit? Ay, utang nila sa'yo. So, receivable, di ba? Pag tumaas ang receivable, siya? Siyempre, debit. Kasi nga, asset. So, babalik ka ulit dun sa weight, di ba? Weight. Withdrawal, asset, dividends, expense. Diba? Yun yung debit. So, since ito yung receivable at pangpataas ang receivable, tas hindi po, ma'am, hindi ko mag-gets kung ano ba to. Kasi dalawa po yung interest Isang interest payable at isang interest receivable. Ang tanong, sino bang may-ari ng investment
in bonds, 'di ba ikaw? So, parang investment nga siya. So, dahil investment siya, in a way, dapat kikita ka. So, dapat kapag may hindi pa binibigay sa yung kita or income, anong tawag doon? Receivable, 'di ba? O kung baliktad naman, nangutang ka naman, tapos may isang interest ka na hindi pa binabayaran, o di ba payable yun? So, kaya huwag kayong malilito sa receivable at payable dahil napaka-basic nun kung malilito kayo. So, babalikan nyo talaga yung pinaka-heart ng definition ng payable at receivable, okay? So, dahil interest receivable ay debit, pag tumaas, wala lagyan mo dito, interest receivable. Magkano ba ang interest receivable? Diba, 100,000. Ngayon, ano to? 114. Di ba nakalagay nga interest income? May ano bang income? Laging credit, diba? So, interest income. Okay, which is 114,236. Ma'am, paano po yun? Di may balancing figure ka dito na 14,236. Sa tingin mo, anong pangalan nun? Ano mang ginagawa natin nga sa 14,236? Di ba ina-add up natin saan? Sa investment in bonds. So, kaya ito, asset din to. Ang pangalan, investment in bonds. Kasi nga, di ba, nag-a-accumulate siya at AC. Nag-a-accumulate siya, di ba nga, yung 14,236, tinadagdag natin sa present value. So, ibig sabihin, every year, madadagdagan siya at madadagdagan hanggang nga makarating sa 1 million. Okay, so nagigets na yung pattern. So, paano yung 12x, 11x3? Okay, ganun din. So, interest receivable ulit. IR na lalagay ko 100,000. Tapos, II, which is 115,944. Tapos, investment in bonds at AC. Na magkano? 15,944. Okay? So, next natin, 20x4. So, IR ulit, 100,000. Tapos, interest income, 117,857. And then, balancing figure na, 17,857 na. Investment in bonds at AC. Okay? So, ma'am, paano pagka nagtanong na dyan? O di, pag nagtanong na, what is the interest income in January 120x3, o di ito yung sagot mo. What is the interest receivable? O di ito yung sagot mo. What is the present value of the investment in bonds? Di ito, syempre wala dito kasi ito yung kumbaga portion lang, idinagdag mo lang sa time na yun. Pero yung total niya na value is this one, 982,943. O kaya, ang gawin mo, pag-plusin mo tong dalawa dun sa original. Lalabas din to. Okay? So, yun yung mga lusot dyan sa Pero pinakamaganda para masagutan mo lahat yan, investment or amortization table. Ma'am, pag ba multiple choice, kailangan ko pa ba journal entry or pwedeng amortization table na po. Pwedeng amortization table kung multiple choice. Pero kung ang tanong sa multiple choice at what is the credit, parang what is it, if you create the journal entry at January 1, X3, you will credit ganun. So, pinakamaganda, mag-journal entry ka na. Bakit? Kasi baka malito ka dito kapag amortization table. Pag may journal entry ka, go lang. Pero kung gusto mo isulat dito, credit. Tapos, debit. Tapos, lagay mo debit. Okay lang. Kasi, same lang naman siya. Kumbaga, same yung kanyang itsura sa lahat ng So, para hindi mo na i-recreate. Kasi, titingnan mo naman dyan, diba? Debit plus debit is equal to credit. So, ang goal lang naman dyan is balance Okay? So, again, paki-try nito sa napakadaming problems. So, again, hindi ka nakakapag-aral pagka nasa-solve mo lang dalawa. So, siguro makasampu ka man lang, gets mo na to. Okay? So, kaya please have this kind of, way of thinking when it comes to studying na this one topic can be applied to many topics in accounting. So, wag kang mag-focus lang sa amortization table because of the receivable or the payable, but you have to really understand what this amortization table means. Okay? So, it will really help you sa napakaraming topic ng
ng accounting. Kailangan lang natin palabaguhin yung sa portion ng journal entry. So, sa journal entry, hindi yun 1-1 ha. Ito ay 1231. Itong mga to. Kasi, di ba, interest income, recognition of interest income yun. So, of course, when you are recognizing interest income, you're recognizing for that year. So, yung 1-1, hindi pa siya. So, this will be 1231, 20x1. And then, this one will be 1231, 20x2. At yung last natin, yung isa is 1231, 20x3. And then, of course, since receivable to, so, babayaran naman siya, diba? Sabi dito sa problem is, the principal is due January 1, but interest is due annually every January 1. So, dahil due na yung interest, so, ibig sabihin, babayaran siya at that time. So, 1-1, 20x2 ay yung interest receivable since nabayaran na, so cash, tapos interest receivable na 100,000. Okay, syempre hindi yung interest income, yung ano lang, yung due lang. So, hindi pwede. So, yan. Tapos, ganun din sa, dito ko na lang ilalagay ha, kasi baka malito kayo. So, tanggalin ko na lang to. So, yung 1-2, 20x1, 11, 20x2 ay cash na 100,000, tapos interest receivable na 100,000. So, doon naman sa 20x2 na 1231, so 11x3, so ganun din cash 100,000, tapos interest receivable na 100,000. And then, dito sa 11x4 naman, so magkakaroon tayo dito ng cash na 100,000, tapos, IR na 100,000. Tapos, sabi natin, 'di ba, yung ating due daw, yung principal ng 11, 20x4. So, due na din siya dito. So, 11, 20x4. So, since yung ating final na investment in accounts or investment in bonds, so, investment in, teka lang i-ano ko lang. So, investment in bonds tayo. So, yung investment in bonds natin, di ba, yung final count natin is 1 million. So, yun yung ating investment in bonds. So, yung magiging cash nun, of course, 1 million. So, IR to So, cash natin na 1 million. Tapos, investment in bonds na at amortized cost na 1 million. So, yan yung whole, whole, journal entries niya. Okay? Tapos, of course, may isa kasi ako nakita sa part ng libro niya. Minsan, yung tinatawag na unamortized account. So, ibig sabihin ng unamortized na amount ng investment in bond. So, ano pa yung hindi na-amortize? So, ano yung hindi pa na-amortize? Ito. So, kung ang tanong ay 20x3, so, itong dalawa. Okay? So, pagpaplasin mo yan. Or, simply, kapag sinabing unamortized amount, so, yung face amount mo na 1 million, i-minus mo lang yung value niya, yung present value niya. So, kunwari, present value niya 982,143. So, kunwari, ang tanong ay dun sa year na yon. So, ang sagot dyan is yung yung minus niya. Ang pinag-minus niyan ay 17,857. So, yan yung mismong unamortized account. Okay? So, amount pala. Okay? So, yun lang. Yun lang idadagdag natin dito kasi very crucial din yung mga information na to kasi minsan nga natatanong. Okay? So, yung next discussion natin will be yung ating pag may premium naman. Okay? Again, good day and good luck.